Yes, good morning, church! Hallelujah, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa atin ng lahat. Handa na ba ang lahat na ibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba sa Panginoon? Amen, amen. Sabi nga sa kanyang mga salita sa awit 63 verse 3 to 4, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa kabutihan mo, wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hallelujah! Wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa kabutihan mo, wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo sa krus natapos na ang lahat, higit sa lahat ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y bibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa kabutihan mo, wala nang tutumbas sa iyong ginawa. Ako'y sa'yo ngayon at kailanman. Hindi nalalayo sa krus natapos na ang lahat, higit sa lahat ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y bibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y bibig mo, higit sa lahat, magpakailanman. Yes, tunay nga na higit sa lahat ng ating Panginoon. Amen? Hindi nalalayo sa krus na
natapos na ang lahat, hindi na lalayo. Sa krus natapos na ang lahat, hindi na lalayo. Sa krus natapos na ang lahat. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y bibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mong wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Higit sa lahat, ang ngalan mo, Jesus. Higit ang lakas ng pag-ibig mo, wagas magpakailanman. Higit sa lahat, pangako mo, Jesus. Ako'y inibig mo, higit sa lahat magpakailanman. Yes, Lord. Yes, hallelujah! Amen! Hallelujah, hallelujah. Tunay nga na higit sa lahat ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Wagas ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin sa buhay ngayon, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, maniwala tayo na kasama natin ang Panginoon. Tunay siya sa kanyang mga pangako. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kung may karamdaman ka man na pinagdadaanan ngayon, maniwala ka na kaya kanyang pagalingin. Kung bigat na bigat ka na sa pinagdadaanan mo ngayon, meron kang masasandalan dahil may tunay na Diyos na nangako sa atin. Hallelujah. Ngayong umaga, awitan natin siya ng may pasasalamat. Awitan natin siya ng may pagtitiwala. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship our God. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa piling mo, Jesus. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon.
Panginoon. Oh, Ikaw ay tapat, O Diyos, Panginoong Jesus. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo. Come on, church. Mag-isa, Awitan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. iiwan Kami iiwan kahit kailan ang Panginoon. ang Ikaw ay tapat, Panginoon. at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ay tapat, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Kahit kami nagkukulang, kahit kami hindi tapat, nananatili kang tapat sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa mga panahong akala namin, hindi na namin kaya. Sa mga panahong nawawalan kami ng pag-asa, lagi kang andyan, Panginoon. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Salamat sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na tumugon ngayon, Panginoon. Hindi aksidente na nandito kami ngayon, Panginoon. Alam kong kami iyong tinawag, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataong muli kang purihin, muli kang pasalamatan, Panginoon.
Alam namin na magiging successful ang Sunday service na ito dahil ikaw ang maunguna at ikaw ang magiging sentro nito, Panginoon. Salamat sa taong gagamitin mo ngayong umaga. Puspusin niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo. Maihatid ang magagandang balita galing sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Itinataas po namin ang buhay ng aming senior pastor, sina Pastor Noel, Pastora Michelle, at Nikki, Panginoon. Malayo man sila sa amin, ramdam namin ang kanilang pagmamahal, Panginoon. Sa mga panahon na hindi na nila kinakaya ang mga sitwasyon, Panginoon, ikaw ang maging sandalan nila, Panginoon. Ikaw ang maging kalakasan nila, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na may purpose ka kung bakit nandun sila ngayon, Panginoon. Magtitiwala kami, Panginoon. Ano man ang mangyari sa aming buhay, ikaw at ikaw pa rin ang aming kasama, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinupuri. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, tinatawagan ko po ang ating MC ngayong umaga. Medyo malayo pa po siya. Ay, si Tito Deo. Oh, hello. Hallelujah. Yes. Whenever I see boys and girls Ang aga selling po. lanterns on the street. Warm up pa lang, warm Yan up pa lang po. Malapit pa na po kasi bukas. Kaya bukas ko na itutuloy yung kanta. At maraming salamat sa worship team. Hallelujah. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam yung kasunod na stanza, kaya hanggang doon na lang. Pero salamat sa Panginoon sa kagalakan. At welcome po sa ating lahat. Magandang umaga po. Hello, may tao po ba? Magandang umaga po sa inyong lahat. In English, good morning. Yes po. At good morning po sa mga naka-online po. Pinagpala po kayo ng Panginoon Diyos dahil kayo ay naka-online. Pero kahit hindi kayo naka-online, mahal na mahal pa rin kayo ng Panginoon. Amen? At meron po tayong babatiin ngayong umaga. Isa po nating kapatid na hindi po na-aksidente. Kasi kung na-aksidente po siya, wala po siya dito. Dahil mahal din siya ng Panginoon. At pinili rin siya ng Panginoon. Pag tinawag ko po yung pangalan niya, pwede pong tayo po kayo. At hanggang hindi po tapos sa service, huwag kayong uupo. Hindi po, joke lang. Tinatawagan ko po si Vivian Faith de la Cruz. Yan po. Ayan po, batiin po natin ang ating sister, si Vivian. Sa pangalan lang po, may pananampalataya na siya, Faith. Okay po. At para pong may bago po sa aking mata na isang attender natin, si Kuya po. Sige po, kung papa kayo niya. Wala po akong magagawa na doon. Good morning po sa inyo. Yan po. Salamat po. Napakaganda po ng awitin natin. Talagang ang Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Because nothing beats. Ay, hindi po jet to holiday. Nothing beats the promises of our Lord. Because He will never leave us nor forsake us. And right now, you will receive the 100% of our Lord Jesus. Amen! Naisingit ko din. Yes, nothing beats talaga. Yes. Thank you, Lord. And punta na po tayo sa ating announcement. Medyo mahaba po yung announcement na natapat sa akin. Siguro mga 11:45 tapos na to.
Sa Tuesday po, meron pong Men's Fellowship, September 2, 7 p.m. via Zoom. Ang teacher po natin ay si Pastor Noel. At yung Men's Fellowship po ay sa pamumuno ni Brother Martin Balderas. At ang teacher, si Pastor Noel Abuda. And also, September 2, meron din po tayong fellowship sa Baclaran. At kung sino po yung hindi maaaksidente, pwede po kayong pumunta sa fellowship sa Baclaran po. At number 2 po, sa ating announcement ay meron tayong midweek service, September 3. This coming Wednesday, 6 p.m. Pwede po siyang dito sa sanctuary or online. At ang teacher din po natin dito ay si Pastor Noel Abuda. Singit ko nga pala, di ko pala kayo nabati. Good evening sa ating senior pastor, Pastor Michelle, and also to Pastor Noel. And shout out kay Ate Nikki and Kuya Elijah. Buchanan man. Yes. Size 10. Yes. Thank you. Number 3 po, yung ating announcement ay youth and children poster making po today. Lahat po ng youth ay manatili po sa pagkakaupo mamaya pagkatapos ng service. Libre po. Tama? Libre po ang lunch. Sa youth lang po pati yung children. Kaya stay lang po kayo dahil meron pong youth service sa pamumuno naman ni Brother Christian, Ryan, Yan, Ayo. Ano pa kulang? Wala na? May baraka pa yata yun, no? Okay. Okay po, sa poster making po, ay meron pong mekaniko. Sa English, mechanics. Opo. Ang hirap targalugin. Basahin ko na lang po. At ang tema, ang wikang Pilipino, kaloob ng Diyos, tinig ng bayan, daluyan ng kanyang salita. May participant po dito. Each team is composed of one youth, isang bata-bata at isang kid. Isang bata-bata at isang kid. Okay po. Kids will start the poster by expressing their raw and creative ideas. They can draw, color, sketch their concept of buwan ng wika. Sa youth naman, 15 minutes, the youth will continue the poster enhancing the initial work of the kids. They may refine, add details, and incorporate deeper symbolic elements. And may collaboration po ang youth and kid. Hindi po sila mag-aaway, magsasama po sila. Magpipresent po sila. Both the youth and the kid will work together to complete the poster. They must integrate the ideas into one final piece that reflects teamwork, unity, and the given theme. The total time allotment for the poster making is 1 hour. At yung materials po ay provided na po. Yung pong cartolina, illustration board, crayons, marker, coloring materials. At meron pong contest rules. Poster must be made on the spot within the allotted time. Only the assignment team members may work on the poster. No pre-made design. Wala pong dayaan. Wala pong nakamarka na po. Basta, bahala na kayo kung ano po yung gusto nyo sa buhay nyo. No pre-made designs po. Respect the time allocation. Kid-youth collaboration. At ito pa, isang maganda. Bali, meron pong prize. Yan po. Ang first prize po ay 500 pesos. Second prize, 300. And third prize is 200. At yan po ay brought to you by Flood Control. Joke lang po.
Ayan po yung prize manggagaling po sa flood control project ng ating church. Please po. Okay po. Ba't ba nadama yung flood control na? Kasi masyado siyang sensation ngayon. So, at meron ding special awards. Yung pong pinakamakulay na poster, pinakamalikhaing poster, pinakamahulugang poster, pinakamaayos na poster, o yung pinakamalinis. So, mamaya po yan, youth and kids. Okay po. And, siyempre po, na-announce ko na, ito na po yung pinakamagandang parte ng ating pagsamba sa Panginoon. Ito po yung ating pagbibigay. Okay po ba? Talaga pagdadating po sa gantong portion, natatahimik po ang lahat. Gusto ko po sana sabihin, mag-ingay. Okay. Pero ito, sa totoo lang po, ito yung pinakamagandang parte natin sa ating pagsamba sa Panginoon. Okay po, ito po nga sa ating pagbibigay po ay kukuhanin ko sa Acts chapter 20 verse 35 o sa Gawa, talata 20, versikulo 35. At nakasulat po dito, mga kapatid, habang tayo ay naghahanda sa pagbibigay, alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung nakasulat sa Gawa, chapter 20, verse 35. It is more blessed to give than to receive. Sa lahat ng bagay ay pinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong paggawa ay dapat kayong tumulong sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Amen po ba? So, ang konteksto po nito, ito ay bahagi ng huling pamamaalam ni Apostol Pablo sa mga pinuno ng iglesia ng Epeso. Pangalawa po, sa talatang ito, ipinapaalala po ni Pablo sa kanyang pamumuhay, hindi siya naging pabigat o humingi ng anumang kayamanan mula sa kanila. Sa halip, siya ay nagsikap, nagtrabaho upang matustusan ang sarili at makatulong sa mga nangangailangan. Ang diin ay nasa paglilingkod at pagbibigay, hindi sa paghahangad ng sarili lamang. Ang diwa ng talata ay hindi tungkol sa magbigay para tumanggap sa mas marami o mas maraming matanggap kaya lang nagbibigay. Ito ay bunga ng pusong puspos ng biyaya at kagalakan. Ito po yung tinatawag na cheerful giver. Amen? Sa mundo pong ating ginagalawan, ang sukatan ng pagpapala ay kung gaano karami ang natatanggap natin. Pero binaligtad na po ni Jesus ang pananaw nito. Amen po ba? Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. Sapagkat sa pagbibigay, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Nagbibigay tayo dahil malaki ang tiwala natin sa Panginoong Diyos. Nagiging daluyad din tayo ng Kanyang biyaya at nakikibahagi tayo sa Kanyang gawain. Ang bawat handog na ating ibinabalik ay hindi nawawala. Ito ay nagiging binhi na tumutubo. Kagaya po nung principle ng kapag ikaw ay may itinanim, meron kang aanihin. Amen? Pero kung wala ka namang itatanim, wala kang aanihin, bibili ka na lang sa palengke. So, kasabay po nito ay pagpapalang hindi matutumbasan ng material na bagay. Kapayapaan, kagalakan, at kalayaan sa pagkapit. O yung attachment natin sa kayamanan. Kaya ngayon, habang tayo ay maghahandog, gawin natin ito ng may pananampalataya at kagalakan
sa tunay ngang mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Amen po ba? O labas na po natin ang ating kaloob at atin pong itaas sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa paalala na tunay na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Lahat ng aming natatanggap ay mula sa inyo. At ngayon ay may kagalakan naming ibinabalik ang portion na ito bilang handog. Hallelujah. Naway magamit ang aming mga kaloob para sa paglago ng inyong kaharian at sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagpalain po ninyo ang bawat pusong nagbibigay at patuloy ninyo kaming turuan na maging bukas palad gaya ng inyong walang hanggang pagkakaloob. Patuloy niyo pong i-bless ang mga hanap buhay, ikinabubuhay, negosyo ng aking mga kapatid. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Usher. At habang ang ating mga usher po ay andyan lang po, sige po, ay tatawag po ako ng isa pong dumaan sa test, kaya po siya magte-test testimony. Ayan po. Dati rin pong mess ang buhay niya, kaya siya naging messenger. Wow. At tinatawagan ko po yung dati ko pong syota. Sige po, syota na lang. Ayan. Siya po yung mula sa Baclaran Fellowship. At kayo na po ang magpaliwanag. Tinatawagan ko po si Ma'am Nori Fuente. Wala case. Pinagpalang umaga po. Lahat kami nakangiti Brother Deo. Salamat. Lagi ka ng pag-MC niyan. Ni Sis Jean. Ayan. Magbibigay po ako ng, ba't ba ako Sige. Magbibigay po ako ng konting testimonya sa naganap na first Thanksgiving anniversary sa Baclaran Fellowship na naganap po last Tuesday. That is August 25 sa Monday pala yon. Monday po, holiday, National Heroes Day sa White Bird Place sa Baclaran. Sa pangunguna po yon ni Brother Mulong. At kami po ang naatasan ng CLC family na mag-coordinate. Ang tao ang nagpaplano, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad nito. Nasa Proverbs 16 verse 9 po ito. People make plans for what they will do, but it is the Lord who leads them in the right way. May nagplano, meron pong nanalangin, nagplano, meron pong tumugon sa panalangin na manggagawa ng CLC, pero wala po itong katagumpayan kung hindi po pinagtagumpay ng Diyos. So all glory to God. Kaya po tayong lahat ay gumagampan ng ating tungkulin na may kagalakan dahil nagsisilbi po tayo sa Diyos na buhay. Hindi po yung Diyos na patay na hindi dumidinig sa mga panalangin. Ang testimonya kong ito ay pagpasalamat na rin sa mga tao na dumalo, nanalangin, at nakiisa sa gawain na ito. Pinagdasal lang po ito ni Brother Mulong na ang lahat, tayo nga po si Brother Mulong, yun, yan, kaisa-isa nating si Brother Mulong. Pinagdasal lang niya ito na sana, thank you Brother Mulong,
na sana ang kanyang buong pamilya ay makakilala sa Panginoon. Nung pong siya ay ma-born again, nung siya ay high school pa. At biro nyo ang tagal na panalangin. Pero panalangin man, hindi yun nawawala sa kanyang puso. Hanggang po siya ay nagkaroon na ng pamilya, nagkaroon na ng mga anak. Yun pa rin po yung panalangin niya. At nung siya ay nakakonekta dito sa atin sa CLC, yun pa rin ang kanyang nasa puso na naway magkaroon ng gawain sa Baclaran doon sa lugar nila para yung kanilang pamilya, yung kanilang mga kapitbahay ay mabahaginan din ng magandang balita. Kaya po nag-start yung Christ Life Church, Baclaran Fellowship noong August 2024. Kaya po nag-isang taon noong pong Monday. At ang venue po na pinaganapan ay yung Whitebird Place. Dahil medyo malaki po yun at pwede po yung mga 100, less than 200 na dadalo. Alam niyo po ba pinagpala ang Baclaran Fellowship kasi po yung lugar ay ipinahiram po ng libre. Paggamit po ng aircon ay libre. Paggamit po ng kuryente ay libre. Kaya po hindi nahirapan ang Baclaran Fellowship ng yung mga gagamitin mo na mikropono, alam mo yon, yung ilaw, yung ganon, yung mga upuan, hallelujah, all were provided. It's because ang may-ari po nun ay kaibigan ni Brother Mulong na hindi po talaga nagkait na ipagamit ang lugar nila. Kaya po, bilang tugon ng CLC, ipinanalangin lang po natin ang may-ari ng Whitebird Place, si Brother Willie, pati na rin po yung kanyang mga empleyado, at yun na rin lugar po mismo na sana'y abutin din sila ng Panginoon at makakilala sila, magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Hallelujah. Ang nag-decorate po ng venue na yon ay sa pamumuno ni Brother Joseph. So, thank you kay Brother Joseph. Thank you din po sa mga dumalo. Grabe. Akala lang po namin mga 100 ang dadalo. Kaya po nag-prepare ng pagkain na packed na 120. Pero kulang po eh. Talaga namang may additional pa na handa. Talagang yun ay pinaghandaan na ng Baclaran Fellowship sa pangunguna ni Brother Mulong na maghahanda ng additional na pagkain para kung hindi enough yung pack for individual ay pwede silang pumunta doon. Kaya po sa estimate ko, kasi hindi na yata nakakuha ng eksaktong attendance kasi sa dami nga po, may mga nakita ko, may mga nakatayo pa doon sa likod. Sa estimate ko, mga 160 packs ang dumalo. Hindi lang po iyon mga born-again Christian. Marami po doon ay mga first-timer. Hallelujah. At salamat po kina Brother Mulong at sa pamilya niya kasi sila po yung nag-provide ng pagkain para sa ating lahat. Thank you very much, Brother Mulong. Higit sa quantity ng mga dumalo, ang importante po ay ang mensahe o gospel na naibahagi, lalo na sa mga first-timer na dumalo. Salamat sa mga mensahe ng nabagong buhay na narinig natin sa mga testimony ni Angel, ni Sister Remy Lopez at ni Brother Joe Villa. And most especially sa salita ng Diyos na naibahagi ni Bishop Willie. Tunay po, sobrang suporta sa atin ng TLGC family at lubos po kami nagpapasalamat sa pamunuan ng TLGC, lalong-lalo na kay Bishop Willie. Ang naitanim na salita ng Diyos sa mga dumalo ay
hahayaan ng Diyos na mabaliwala. Sila man din ay magpapatuloy, magpapatutuo kung gaano kabuti ang Diyos. Tama po ba? First time lang nila, pero alam ko may ginagawa na ang Diyos sa buhay nila. Grabe po ang iba-ibang kwento ng buhay sa mga kapatid nating dumadalo doon sa Baclaran Fellowship. Meron po doon na walang permanent address. Natutulog lang po siya doon sa katabing bangketa, malapit kila Brother Mulong. Inabandona ng mga anak. Binibigyan, sinusuportahan lang nila Brother Remy, nila Brother Boy and Sister Remy, yung kapatid po ni Brother Mulong. Pero patuloy na umaattend sa gawain. At nakita natin siya na kasama doon sa presentation ng sumayaw, nag-interpretative dance. Hallelujah. Meron po din doon sa lugar na siga siya sa lugar ng area nila Brother Mulong na marinig lang. Alam niyo po yung mga brusko, yung lugar ng Baclaran. Famous yung mga pangalan nila, marinig lang yung pangalan, takot na yung mga tao. Pero alam nyo, siya ngayon ay medyo may edad na, pero umuupo po siya sa Baclaran Fellowship at nakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Meron din pong dumadalo doon na sabi nga ni Brother Mulong, alam mo, Ma'am Nori, siya po ay dating hawak niya yung mga babae, mga girls doon sa mga bars. Alam niyo, maraming bars doon. Hallelujah. Pero siya po ngayon ay umaattend doon. May mga kapatid tayo doon, may kapatid tayo doon na isang cancer survivor na nung umattend siya doon talagang nandoon siya sa kanyang buhay na namatayan siya ng anak, yung sobrang nadidepress siya, tapos may ganun pa siyang kalagayan. Grabe. At siya po ngayon, sa pagpapatuloy niya na umattend, dahil inakay siya ni Sister Alice, yung kapatid ni Brother Mulong, ngayon po ay cancer survivor siya. At nagpapatuloy. Grabe po. Hindi nyo pa siya narinig na magpatotoo dito, pero one of these days ay maririnig nyo ang kanyang patotoo. Meron din po doon na kaibigan ni Sister Flossie na natatakot po na lumabas ng bahay. Natatakot po siyang lumabas ng bahay kahit mamalengke, kahit po pumunta sa mall. Yung parang feeling niya, something wrong will happen to her pag lumabas siya ng bahay. At kaya nga po, dati hindi siya nakaka-attend sa gawain. Pero dahil po sa encouragement, dahil sa sinasabi namin sa kanya na, do not fear kasi God will not leave you nor forsake you. Ngayon po, umaattend na siyang mag-isa sa gawain. Nung unang attempt niya na umattend mag-isa, sinundo po siya ng anak niya sa motor. Ngayon, nung sumunod na ulit na pag-attend niya, umuwi na po siyang mag-isa. Grabe, alam niyo yon. At nung nakita ko noong anniversary, kasama po niya yung kanyang biyenan, kasama niya yung kapatid ng, yung mga kamag-anak niya, kasama niya yung anak niya. Grabe po ang ginagawa ng Diyos. Meron po kami doon na bata, dalawang magkapatid, na anak po ng kapatid nating Muslim. Kaya nga po, kami tuwang-tuwa kasi sabi namin, alam mo, mabuborn again ang mga batang ito. Nung presentation din po, sumasayaw sila doon sa itaas. Hallelujah. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao na dumadalo doon. At alam ko na marami pang ipapadala ang Diyos, marami pang aabutin ang mga tao na mga kapatid natin sa Baclaran Fellowship, those who need God, dahil really people need the Lord. Kaya ina-encourage ko po ang Manuyo Fellowship. Magpatuloy po tayo.
magpatuloy tayo sa ating ginagawa. Wala pong masasayang sa lahat ng ating pinagpapagalan. Thank you sa support ng CLC family. Nandun kayo lahat. At sa pagmamahal nyo sa gawain na ito. Kahit po masama ang panahon, nandun tayo lahat. Thank you, Lord, sa buhay ng family ni Brother Mulong. Pagpalain pa kayong lalo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Pagpalain pa tayo ng Diyos. Bigyan pa tayo ng buhay na mahaba. Madami pang Thanksgiving anniversary ang ating masasaksihan sa Christ Life Church. All glory to God. Salamat po, Ma'am Nori, sa isang makabagbag damdaming pagbabahagi ng iyong testimonya na naganap sa Baclaran Fellowship. Salamat po at salamat din po sa buhay ni Bishop. Bishop, salamat sa buhay niyo dahil apakarami po yung tumanggap sa Panginoong Diyos. At siyempre po, pag ganun pong maraming tumanggap sa Panginoon, alam naman po natin na libu-libong anghel ang nagdiriwang. Hindi lang sila nagdiriwang, nag-aawitan pa, at nagsasayaw pa ng wow, wow, wow. Ayun po. Talagang, kaya po, yung kagalakan po, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ito po ay darating sa buhay mo. Di po ba? Amen? Wow, wow, wow. At, wag na po. At tatawagin ko na po ang magbabahagi ng salita, ang ating napakaganda, ang ating gorgeous, na tagapaghatid ng balita na galing sa ating Panginoong Jesus. Walang iba po kundi si Sister, what's your name? Jean. Sister Jean. Yan. Thank you po, Brother Deo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, we are so blessed. Grabe po, parang tapos ng mensahe ng Panginoon sa ibinahagi ni Ma'am Nori kanina. Tunay nga po sa Panginoon, walang imposible. Amen? So, congratulations po ulit at salamat sa Panginoon sa ginawa niya sa Baclaran Fellowship. And papasalamat po kami kila Bishop Willie, ang lahat ng The Life Giver Church pastors, sa lahat po sa ating magkakapatid dito sa Christ Life Church, and syempre po sa pumumuno ni Ma'am Nori, Brother Deo, Brother Mulong, and Sis Floss. And syempre si Mommy Shirley. Praise God! Yan, katabi ko po si Mommy Shirley noon. Ako talaga sobrang blessed na blessed po sa buhay niya at buhay nilang lahat doon. Tunay nga, ang gawain po ng Panginoon ay gawain niya. Amen? Hindi po talaga gawain ng tao. Ang kanyang probisyon, ang kanyang pagkilos, ang kanyang paggawa, at maging ang kanyang pagsama, ay siya po lahat yan. Amen? So, ngayong umaga pong ito, speaking of pagsama, yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Ang ating Panginoon ay lagi nating kasama. Kahit kailan hindi po tayo naging mag-isa o kahit bukas hindi tayo mag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Yan. So, bago po natin simulan ang ating mensahe ngayong umaga, paano ko ba ito ibababa? Ayan. Balikan muna po natin ang ating pinag-aaralan sa isang buong buwan sa John 15 and Matthew 28:19-20. Panalangin ko po ngayong umagang to sa isang buong buwan po nating pag-aaral, hindi na lang po natin basta nalaman, pero tinanggap na po ng bawat isa. Tinanggap na po natin ang unang-una, John 15:16, na tayo lahat ay pinili ng Panginoon. Amen? Sa mundo po, napakahirap na mapili at napakasakit ng hindi mapili. Pero sa Panginoon, hindi po niya tinitignan ang ating nakaraan, ni hindi po niya tinitignan kung anong ating pinagdadaanan ngayon. Patuloy niyang sinasabi, kung naririnig natin na paulit-ulit ang mensaheng ito, ikaw nga anak ay pinili ko. Amen? Kung ngayong umaga, nagdadalawang isip ka ba, Lord, pinili mo ba ako? Yes, pinili ka ng Panginoon. Amen? Pangalawa, hindi po tayo pinili ng Panginoon upang tayo'y utusan niya,
upang tayo ay pagtrabahuhin niya o tayo ay, sabi nga ni Pastor Noel kanina, alipinin ng Panginoon, pero tayo ay pinili ng Panginoon upang ang lahat ng inihanda niya at ginawa niya para sa atin ay mahawakan natin at ma-experience natin sa buhay na ito. Pinili po tayo ng Panginoon upang ang labis na pagmamahal ng Panginoon sa atin ay maranasan natin sa buhay natin. Yan po ang pagpili niya. Ang kaligtasan ay dumating sa atin, ang kanyang kapatawaran ay dumating sa atin. Pinili tayo ng Panginoon upang tayo ay palayain niya sa kung anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Sakit ba yan? Problema ba yan na napakatagal na? O tayo ba ay nasa dilim? Tayo ay pinili ng Panginoon upang tayo ay kanyang palayain. At sabi din sa John 15:16, hindi lang ba niya tayo basta pinili niya tayo para tayo ay mamunga. Yan, hindi niya tayo pinili para pahirapan. Pinili tayo ng Panginoon para tayo ay mamunga ng lahat ng mabuting bagay na magmumula sa Kanya. Kasama dyan ang wangis ng Panginoon. At hindi tayo basta mamumunga lamang, tayo din ay hindi lang tayo mamumunga para sa ating sarili. Mamumunga tayo din ng ibang tao at kaluluwa na makakakilala sa Panginoon. Amen? At yan ang ginagawa niya sa ating simbahan, naririnig natin kanina. Ang mga taong imposibleng makakilala sa Kanya dahil sa mga anak niyang nakakilala, ang iba din ay nakakakilala sa Panginoon. Amen? Ayan. So, nandito na po tayo ngayon sa huling bahagi ng ating pinag-aaralan sa ating series ng John 15 and Matthew 28 verse 19 to 20. Basahin ko muna po. Ang sabi po dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang pangako ng Panginoon. Dito po tayo sa huling pangungusap. Ito po ang ating pag-aaralan bilang pagsasara ng ating series for this month. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Sa lahat po ng pinili ng Panginoon, ito po ang kanyang pangako. Ang sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. And you can be sure that I am always with you to the very end. And remember that I am always with you until the end of time. Praise God. Hallelujah. So, sinong magsasabi ditong mag-isa lang siya sa buhay? Wala po. Meron po tayong kasama hanggang sa kadulu-duluhan ng mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoon mismo. Alam niyo po ang pangungusap na ito ng Panginoong Hesus ay sinabi niya sa kanyang mga alagad nung panahon na siya ay namuling nabuhay na. Di po ba naipako sa krus ang ating Panginoon na matay nilibing? Nung siya po ay nabuhay namang muli, ito po yung iniwan niya sa kanyang mga alagad. Pero even before Jesus died, bago pa mamatay ang Panginoon, ay sinasabi na niya sa kanyang mga alagad kung ano ang mangyayari. At kung anong mangyayari sa kanya. At kasama dyan sa bilin na yan, paulit-ulit niyang ina-assure ang kanyang mga alagad na hindi niya sila iiwan at lagi niya silang sasamahan. Sabi sa John 14:18 and 28, ako ay aalis, ngunit ako ay babalik. I will not leave you comfortless. I will come to you. Hindi ko kayo iiwanang nangungulila, babalik ako sa inyo. Praise God. Hindi lang niya basta sinabing hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Sa ibang version po ang sabi ay, hindi ko kayo iiwanang ulila. Babalik ako sa inyo. Hallelujah. So yan po ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pero alam niyo po, on the time na nawala na po, namatay ang Panginoong Jesus, on the third day, he rose again, hindi po ba? Pero doon sa 2 araw na hindi nila kapiling ang Panginoon, talaga naman ang mga alagad ay nabuhay sa takot, sa kalungkutan, sa confusion, pagtatanong, at kawalang pag-asa.
Ayan, natakot sila, bakit? Una, nalungkot sila. Bakit po? Siyempre po, ang guro, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang po nila basta guro. Siya po yung taong nagpakita sa kanila ng grasya at pagmamahal, sino man sila. Hindi po ba? So sila, ang Panginoong Hesus ay naging matalik nilang kaibigan. So alam po natin ang pakiramdam ng namawalan ng mahal sa buhay. So sila po ay napuno ng lungkot. Pangalawa, sila ay natakot. Yan. Even before Jesus died, natatakot na po ang mga disipulo. Bakit? Dahil feeling nila sila na ang susunod. Yan. Tatakot sila sa maaaring mangyari sa kanila, natatakot sila sa kanilang buhay, natatakot sila ng next na lilitisin at hahatulan ng kamatayan. Actually po, when we read the Bible, we can see in Mark 14:50, nung panahon po na hinuli ang Panginoong Hesus dahil sa takot, ito po ang naganap. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan si Hesus. Yan. So, and in John 20:19, makikita niyo po habang di pa bumabalik ang Panginoong Hesus, sila ay nasa isang bahay lang na nagsasama-sama at hindi sila lumalabas. Bakit po? Dahil sa takot. Hindi po dahil sa baha. Dahil sa takot. Ayan. Meron din ako kanina, hindi ko naisingit eh. Okay. And next po, hindi lang po sila basta natakot and nalungkot, they got confused. Bakit po? Nung namatay ang Panginoon, alam niyo po yung dalawang alagad na naglalakad sa Emmaus, nasabi nilang, sa Luke 24:21, nasabi nilang, siya pa naman, ang Panginoong Hesus pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. So nandoon na po na nagduda sila. Akala ko ba ang Panginoong Hesus ang ating Mesaya? Pero bakit siya napako sa krus at namatay? Nagkaroon po sila ng pagdududa, pagtatanong sa Panginoon, bakit? Anong nangyari? Ito na yung inaasahan natin. So they were hopeless, confused. And yung pong mga tagpo na yan ay hindi po bago sa bawat isa sa atin. Sa mga panahong pakiramdam po natin tayo ay nag-iisa. Sa mga panahon na pakiramdam natin parang hindi na tayo dinidinig ng Panginoon sa dami na nating dasal. Alam niyo po yun. O kaya sa mga panahong pakiramdam natin, ikaw lang ang harap ng mga bagay-bagay. Alam niyo po yun. Nakakaramdam po tayo ng takot. Nakakaramdam po tayo ng lungkot. Yung parang feeling mo, parang wala kakaintindi sa akin, Lord. Diyos. Yan. O minsan, nakakaramdam po tayo ng pagdududa. Lord, sinasamahan mo pa ba ako? Lord, naririnig mo pa ba ako? Lord, di ba sabi mo? Yan. So, hindi po bago sa atin ang mga ganitong tagpo. Kung paano ang mga alagad nung panahon na yon ang napawalay sa kanila ang Panginoong Hesus, sila ay natakot, nalungkot, yan, nagduda, at they felt hopeless. Ganun din po minsan ang nararamdaman ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na pag tayo humaharap ng mga matitinding problema na pakiramdam natin tayo lamang ang nandoon. Pero hindi po. Ang pangako ng Panginoon, kahit kailan, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama po ang bawat isa sa atin. I am with you always to the end of age. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Doon po tayo sa I am. Doon po tayo sa nagsasalitang ako. Sino po bang nangako doon? Ang kaibigan po ba natin? Ang pinakamahal po ba natin sa buhay, maging ang mga magulang po ba natin? Hindi po. Ang mismong nangako na sasamahan tayo hanggang dulo ay ang Panginoon mismo. Ang tao po ay laging limitado. Ang tao po ay laging pag nangako, hindi man madalas, pero paminsan ay napapako. Yan. So, ang ako po dito, ang I am, sa Matthew 28 verse 20, ay ang Panginoon mismo. At ang Diyos po natin ay Diyos na tapat. Very faithful God. That is the God that we have. He is very faithful. Balikan ko lang po ang Marcos 14 verse 50. Kanina nabanggit ko na po ito. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Ganun po ang tao eh. Yun yung panahon na hindi pa nga hinuhuli ang Panginoon. Alam beses silang ginising ni Lord. Lord, sasamahan ka namin hanggang dulo.
After no, napatulog na. 3 beses po ginising ang mga alagad. At nung panahon na dumating na ang mga magdadakip sa Panginoong Hesus, ano pong nangyari? Nagpulasan, kanya-kanyang takbuhan, malamang may umakyat sa may umakyat pa sa puno. Hindi, pero ang sabi, tumakas. So hindi sila nakita. Ang sabi dito, napakasakit, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Meron pa po isang alagad ng Panginoon na kilalang kilala po natin at laging nagpro-profess ng kanyang pagmamahal sa Panginoon, si Peter. Sabi ni Peter sa Matthew 26 verse 33, Panginoon, sobrang iniibig kita. Kahit na po kayo ay iwan ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Pero that very night, dininay po ni Peter si Jesus not only once, but 3 times. Pero salamat po sa Panginoon, kasi hindi po nagbabago at sobrang tapat niya sa kanila. Jesus pursued, He still died for them. And He came back for them. Praise God. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Kanina nabanggit na po ni Sis Rina, hindi man po tayo nagiging tapat. Ang Diyos ay patuloy na nagiging tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. If we will only notice, kung mapapansin lang natin sa buhay natin mula noon hanggang ngayon, may isang Diyos. Hindi pa man tayo nakakakilala, may isang Diyos na sumasama, nagpro-protekta, nagpro-provide sa buhay ng bawat isa sa atin hanggang sa nakilala natin siya. Hindi na lang basta material na bagay, kundi salvation ang ipinagkalob niya sa bawat isa. Amen? Yan. And hindi lang po basta tapat ang Diyos na nangako, ang ako or I am. Ang Diyos po na nagsasalita dito ay Diyos na hindi nagbabago. Siya po ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa katapatan ng Panginoon, Hebrews 10 verse 23, ang Diyos na nangako ay tapat. Also in Hebrews, He said, I am the God yesterday, today, and forever. Alam niyo po, ang pangungusap ng Panginoon sa Matthew 19 verse 20, ito po ay kataga ng Panginoong Jesus. It is like an echo of the promise of God even before. Ito po ay pangako ng Panginoong Jesus sa atin. Maging ang Ama ay nangangako dati pa sa kanyang piniling bayan, sa kanyang piniling mga tao na hindi niya sila iiwan. In Genesis 28 verse 15, ito po ang kataga ng Panginoon kay Jacob, na maari pa rin nating panghawakan hanggang ngayon. Ang sabi po ng Panginoon kay Jacob, tandaan mo, Jacob, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Praise God. Kung meron po tayo mga narinig sa Panginoon na mga pangungusap, it will surely come to pass with the Lord na kasama natin. Sabi niya dito, hindi kita iiwanan hanggang matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sa mga kasama po namin online, hello po. Yan pong pangako ng Panginoon, hindi ka iiwan ng Panginoon hanggang matupad ang lahat ng kanyang sinabi. Sa Deuteronomy 31 verse 8, ito din po ang sinabi ni Moses kay Joshua, galing kay Yahweh. Ito po yung panahon na ipinapasa na ni Moses ang kanyang leadership kay Joshua. Kasi matanda na po siya and he cannot travel to the promised land. Hindi po siya makakarating doon. Kaya ito pong sinabi ni Moses kay Joshua, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. And the same thing, hindi lang basta si Moses ang nagsabi kay Joshua. Ang Panginoong Yahweh mismo ang nagsabi kay Joshua sa Joshua 1:9. Inulit ng Panginoon kay Joshua mismo. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta.
Praise God. Kung meron po tayong mga kinaharap ngayon na talagang sa palagay natin hindi natin kaya sa ating sarili, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot, magpakatatag ka, huwag kang mawawalan ng loob, kasi ako mismong Diyos ang kasama mo. Amen? Praise God. So kahit saan po tayo pumunta, kasama natin ang Panginoon. Sino ang mangingibang bansa? That's just. Yan. So may mga pupunta po ng Bacolod, kahit nasaan po tayo, kahit sandako tayo dali ng Panginoon, kasama po natin siya. Alam niyo po, ipinakita lang din sa akin ng Panginoon si David, even David, said this to his son Solomon. Bakit po? Kasi kahit siya na-experience niya, alam po natin ang pinagdaanan din ni David. Nasabi niya kay Solomon ito, sa Chronicles, 1 Chronicles 28-20. Pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya pababayaan hanggat hindi mo matapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod para sa kanyang templo. Praise God. So, kahit po sa gawain ng Panginoon, sa pagpapagawa ng templo noon ni Solomon, it was a very great task. Pero si David na nakaranas ng pagsama ng Panginoon, alam niyang sasamahan din ng Panginoon ang kanyang anak. Amen? So, mga magulang, taas ang kamay. Hindi po natin forever masasamahan ng mga anak natin. Hindi po natin sila araw-araw katabi. Na bawat mali nila o may gagawin silang parang tatalon sila ng mountain ay hindi po natin laging masasabihan na wag. Pero may Diyos po na pwede nating ipakilala sa kanila upang alam nilang may kasama silang Diyos na gumagabay sa kanila araw-araw. Amen? So that is the most important thing. More than anything that we will teach in this world, katulad ni David, ituro po natin ang Panginoon sa ating mga anak. Amen? Yan. So, ang Panginoon po natin ay constant. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon at ganun pa rin po siya bukas. Hindi po siya nagbabago. At ito po ang tanong ko, sa ating pong pag-aaral, nakita po natin na sinamahan po talaga ng Panginoon ang kanyang bayan. Amen? Sa kanila, sa dami po ng hinarap nilang mga malalakas na mga grupo, sila po ay nagtagumpay. Sa mga panahon na wala silang makain sa ilang, sino nagpro-provide sa kanila? Ang Panginoon, araw-araw. Meron din silang gabay. Ano po ang gabay nila? Ulap. Kung saan sila pupunta. Yan. So, tingnan mo nga ang sarili mo, Lord. Sa mga panahon na ako'y nahihirapan, may mga kinakaharap na matindi, even before, sino po kaya yon? Tayo po kaya yon o ang Panginoon po yon nakasama natin? Yan, ang Panginoon po nakasama natin, marirealize natin, Lord, ikaw pala talaga yon at hindi ako. Amen? So, next, ang sabi po dito is, with you. With you always. So, ang I am po na yan, ang ako, I am, ako ay lagi niyong kasama. Ang nagsasalita po niyan ay ang Diyos na tapat, na ating maaasahan parati, at higit sa lahat siya ang Diyos noon at kailan paman. Kung paanong sinabi ng Ama na sasamahan niya ang kanyang mga piniling tao, ganun pa rin, even in our time today. It is the same promise that the Lord is telling us. And with you always, pag sinabi pong with you always, hindi po sinabi ni Lord, sasamahan kita bukas o sa makalawa. Busy pa ako kay O kaya hindi naman niya sinabi, ilang beses na kita sinamahan, kaya mo na yan. Ang kulit mo. Hindi po ganun. Ang sabi po ng Panginoon, sasamahan kita palagi. Palagi. Naisingit. Ayan. So, hindi po hindi po sinabi ni Lord na sasamahan kita kung. Hindi po niya sinabi, sasamahan kita kapag.
Di rin niya sinabi, Jean, tapusin mo muna to. Sasamahan kita. Grabe pong gracious ng ating Panginoon. Di niya sinabi, Jean, magbago ka muna sa aspetong to. Sasamahan kita. Hindi po. Sabi ng Panginoon, Jean, sasamahan kita parati. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin siya. At ang pagsaba po na yan is, I am with you always. Ang ibig po sabihin ng I am with you, sasamahan kita, we talk about the presence of the Lord. Presensya po ng Panginoon mismo yan. Alam niyo po, habang nag-aaral ako, Lord, talagang grabe ka. Ang presensya po ng Panginoon ay hindi lamang natin kasama sa loob ng simbahan. Hindi po. Hindi lamang po natin siya kasama dito, kasama po natin siya parati. He is constant, nananatili. Hindi lang pag pumapasok tayo dito, kasama natin ang Panginoon, paglabas hindi na naman siya sumasama kasi parang nag-iiba ka na naman. Pag step mo pa lang, parang nag-mutate ka na agad. Hindi. Balik agad din. Sumasama po siya sa atin kahit sa paglabas, kahit sino pa tayo, He is constant. Grasya po ng Panginoon yan. Malungkot tayo o masaya, kasama natin ang Panginoon. Minsan, we fail, kasama pa rin natin siya. Sa ating muling pagbangon, kasama pa rin natin siya. Sa mga panahon po na hindi natin alam ang ating gagawin, kasama pa rin natin ang Panginoon. Maging sa mga panahon na parang nagda-doubt tayo, o sa mga panahon na parang on fire tayo sa ating pananampalataya, kasama pa rin natin ang Panginoon. He is constant. Sa mga panahon na hindi pa natin siya nakikilala, kilala pa lang pero yung relationship hindi pa sobrang lalim, kakilala pa lang, kasama natin siya. At mas lalo ngayon, papatuloy tayong makilala siya, mas lalo po natin siyang nakakasama. Amen? Sa panahon ng pagdadalamhati, sa panahon po na minsan nanginginig tayo doon sa responsibility at hand, at hindi natin alam kung, Lord, paano po itong magagawa, Lord? Pinapaalala niyang kasama kanya. Hindi ikaw ang gagawa. Siya mismo. Amen? Siya po lahat. Maging sa gawain ng Panginoon, dito po sa ating gawain, kanina nga nabanggit ko, presensya po talaga ng Panginoon. Nandito tayo, nasa labas tayo, ano man ang ating gampanin. Hindi lang kasi natin napapansin. O minsan, pinipili nating hindi pansinin. Pero kasama po natin parati ang Panginoon. Sa gawain niya, kaya po tinawag na gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao, kasi gawain niya po ito. Kanina narinig na natin, pinasimulan lang, pero ang kumilos ay ang Panginoon mismo. Alam niyo po, isa po ito sa ito po foundation and core na laging tinuturo sa amin ni Pastor Noel kahit nung nagpapasimula pa lang ang ating simbahan. Kasi kami po ay maraming katanungan, doubts. Napapakindat ako kay Lay. Alam niyo po ang aming mga pinagdaanan. Pero alam niyo po ang sabi ni Pastor Noel, lagi niya sa aming pinapaunawa, hindi ito gawain ng tao. Lagi niyong ilalagay dito at dito, gawain ito ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng papasimulan niya, hindi siya magpapasimula ng hindi niya tatapusin at hindi niya sasamahan. Hallelujah. Yun ang sinabi kanina, di ba kay Jacob? Kasama mo ako hanggang matapos ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Praise God. And isa po sa naalala ko at mas naintindihan ko nung umalis po sila Pastor Noel papuntang Canada sa plano at layunin ng Panginoon sa kanila doon. Doon ko po talaga na-realize na Lord, hindi talaga gawain ng tao to, ikaw po talaga to. At ang bawat isa po sa atin can testify to that. Amen? Yung ikaw rin sa sarili mo, nagugulat ka, o ba't ko to ginagawa? Yan, dumadagdag, may mga dumadagdag po ng mga tao, may mga nananatili, at hindi lang basta nananatili, tayo po ay naduduplicate, kamay po talaga ng Panginoon ang kanyang gawain. Amen? Ito po, isa-share ko lang, sinabi ni Pastor Ernie last time that he came here, na i-share po niya sa akin ang daing ng mga Israelita noon na kung saan nagde-demand ang mga Israelites ng hari. Panginoon, bigyan niyo po kami ng hari.
Kasi ang lahat ng mga nation, beside them and the other nations, ay merong hari. Sila wala silang hari. Gusto rin nila ng hari. Panginoon, bigyan niyo po kami ng hari. Alam niyo po, nalungkot ang Panginoon at nasabi niyang, am I not enough? Ako ang Diyos na lagi niyong kasama. Hindi ko kayo pinabayaan kailanman. Hindi pa ba ako sapat? At alam niyo po, ang pangungusap ni Pastor Ernie na yan, talagang it opened something to me. And I know it was a confirmation that God is with us. God is with us in our church. Amen? Hallelujah. Next, to the end of age, hanggang sa dulo kasama po natin ng Panginoon, hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi again ng Genesis 28 verse 15, hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon at ng banal na aklat sa buhay ng bawat isa sa atin, kasama natin siya. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, siya ay kasama at makakasama natin. Amen? So Sis Jean, wag niyo pong tanungin kailan na dadating. Yan po ay hindi ko masasagot dahil ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Pakitext sa akin kung may nakakaalam. Text niyo po sa akin. Pero si Lord lamang pong nakakaalam. But one thing is for sure, it is very near. My brothers and sisters, sa lahat po ng nangyayari, ang mga anak niya, hindi niya yan bibiglain. Hindi niya bibiglain. Ang lahat ng bagay pinapaalam sa atin ng ating Ama. Even us, we will know the Lord. Pero ito po, nakikita na po natin na malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, let us all be excited. Actually, the world is groaning. Sometimes we even pray, sa hirap ng mundo at buhay ngayon, Panginoon, dumating ka na. Pero alam mong sabi ni Lord sa akin kagabi, habang nananalangin ako, nga Lord, kailan ba? Alam mong sabi niya, anak, may mga gusto pa akong abutin bago ko bumalik. Maaring mahal mo yan sa buhay, maaring kaibigan mo, kakilala mo. Tap, reach out, so that they too will also be ready when I come back. Amen? Yan pong layunin at built-in na layunin sa bawat isa sa atin. So paano po ba natin masasabi na kasama natin ang Panginoong Hesus? Meron lamang po akong 3 points for this. Unang-una po, nung sinabi ng Panginoong Hesus na ako ay kasama ninyo at hindi ko kayo iiwanan, na muling nabuhay na po ang Panginoong Hesus hanggang bumalik siya sa Ama, it was how many days? Okay, taas ang kamay. Nung nabuhay namang muli ang Panginoon hanggang bumalik siya sa Ama, it was 40 days. And in that 40 days, wala pong ginawa ang Panginoon. Even before that 40 days, sinasabi na ng Panginoon na siya ay babalik, sasamahan ko kayo, bibigyan ko kayo ng kasamang regalo ng aking Ama. At ang natanggap po ng mga alagad ay parehong regalong natanggap ng lahat ng nakipag-isa sa Kanya. Walang iba po yun kundi ang banal na Espiritu. Kasama po natin ang presensya ng Panginoon araw-araw sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam niyo po yung #constant. Yan, hindi po natin laging constant. Opo, kasama po natin ang ating kabiyak araw-araw. O kasama po natin ang ating mga anak araw-araw. They are our constant. Pero yung kahit hindi mo siya kasama physically, meron po tayong kasamang constant. Walang iba kundi ang banal na Espiritu na nasa bawat isa kong kapatid na nakikita ko ngayon. Nakasama niyo po siya, ang banal na Espiritu. Amen? That is the presence of God. And this is God's gift to all of us who received Jesus. Sabi po sa John 14:16-17, hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ang Espiritu ng katotohanan.
hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala niyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Sino pong nakakakilala sa banal na Espiritu? Taas nga po ng kamay. Yes, the Holy Spirit is actually a persona. He is our teacher. Ano po siya? Kasama niyo po siya parati. Kung hindi mo pa po alam ngayong umagang ito, o hindi ka po, your relationship with the Holy Spirit is, yung hindi po masyadong, ipinapaalam po ng Panginoon ngayong umagang ito, may kasama ka araw-araw. Ang banal na Espiritu yun. Grabe din po ang makipag-relationship sa Spirit because He really is speaking. Grabe po. So, at tunay nga po, ito pa sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa ngalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng sinabi ko. Yan po ang banal na Espiritu. At tunay nga po, sabi ko kanina, ang Diyos ay tapat. Dumating o hindi dumating ang banal na Espiritu sa mga alagad? Dumating. Pag may sinabi si Lord sa'yo, sure yan, dadating. Amen? Acts 2:1-4 sabi, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit, na tulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy, a firelight, na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa. Napuspos sila lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang magsalita ng ganun. Praise God. And alam niyo po, ito po ay prophesied din ni Prophet Joel. The Holy Spirit was also prophesied by Prophet Joel. Sabi po sa verse 17 ng Acts 2, sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ito po pakinggan natin, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng uri ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking salita. Praise God. Hindi lamang po lalaki ang nagsasalita at nagpapahayag ngayon, maging ang mga babae. Amen? Salamat sa Lord. Ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. Mamaya tatabihan ko si Papa Roger tsaka si Papa. Tatanong ko kung ano yung nilalagay ni Lord na panaginip sa kanila. Amen? Yan. Ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na yon, ibubuhos ko ang aking spirito sa aking mga lingkod na lalaki at babae, at ipapahayag nila ang aking mga salita. Magpapakita ko ng himala sa langit. Ngunit ang sino mang magdidilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamanghamanghang araw ng paghahatol ng Panginoon. Ngunit ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Praise God. So ang lahat ng sinasamahan, so tunay nga po dumating ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon sa bawat alagad niya. Amen. At alam niyo po, ito po yung simula. This is the start.
I'm not sure if this is the very start, pero sa akin pong pag-aaral, ito po yung panimula ng isang simbahan. Dito po nag-birth ang simbahan ng Panginoon nang sila ay kasihan ng banal na spirito. Sa Acts 2:41, after that, alam niyo po, nagturo si Pedro at marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na yon, meron pong 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Praise God. Ilan na tayo sa Baklaran? Ang dami po kanina nung umatin, hindi po ba? At di po gawa ng tao yun, gawa po ng banal na spirito. Sa bawat pangungusap ng salita ng Panginoon, ang kanyang spirito ay kumikilos. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid sa paghahati-hati ng tinapay at pananalangin. Hallelujah. So, alam niyo po ang Holy Spirit, He is our constant. Katulad po kanina nabanggit ko. Alam niyo po yung sa mga panahon na parang pagod ka na dito at dito. Siya po ang nag-cheer sa atin. Yung parang sabi mo, ayoko na Lord, pero biglang ipapaalala na naman ng banal na spirito, huwag kang sumuko, kasama mo ang Panginoon. Sa Panginoon, walang imposible. Siya po ang nagsasabi na anak kanya, hindi kanya pababayaan. Amen? So, siya pong nag-cheer sa atin. Ang mga thoughts na negative thoughts, He is the one who is reminding us of the words and promises of the Lord. Amen? Yan. So, ang Panginoon, ang Holy Spirit is our constant. Presensya na kasama natin araw-araw. Pwede niyo po siyang kausapin. Yan. Pag nangungusap tayo sa Panginoon, it is also talking to Him. When we pray, we talk to the Spirit of the Lord. Amen? Number 2, nabanggit ko po kanina, the Holy Spirit is our best teacher. Sa mundo, ano pong sabi? Ano daw ang best teacher? Experience. Pero hindi po kaya totoo yun. Minsan nga kahit ilang beses mo na na-experience, ginawa mo pa rin eh. Sino ditong humawak ng plancha, alam mong mainit, hinawakan niya pang uli? Oh. Ako ba yun? Ako lang ba yun? Ayan. Pero hindi lang po yun patungkol sa plancha. Minsan kahit alam na nating makakasakit, makakapahirap sa atin to, ginagawa pa din natin. Hindi po ba? So who is the best teacher? Is it experience? Hindi po. The best teacher talaga as ang Espiritu ng Panginoon na nagtuturo sa atin patungkol sa Kanya at kung paano tayo mabubuhay. Alam niyo po, brothers and sisters, siguro po sa lahat ng tumayo na dito at ginagamit ng Panginoon sa kanya-kanya nating lugar, pag po ikaw ay naatasan na magturo, ano po yan, hindi po yan madali. Manginginig ka. Lalo na kung ikaw every Sunday. Tama, Brother EI? Pero, ang Espiritu po ng Panginoon ang nagtuturo. Ang mga mensahe po na naibabahagi dito ay hindi talaga mensahe ng tao. Na pag-upo mo, Lord, parang nakailang version na ako ah. Alam mo yun? Pero kasi si Lord, tinuturuan ka pa niya ng tinuturuan, dinadala ka niya sa mga Bible verses, napakasarap po ng pakiramdam. Maging sa ating pagbabasa ng Biblia, meron pong coach, parang life coach na nagtuturo sa atin, nagpapaunawa sa atin ng mga Biblia. Walang iba po yan kundi ang banal na Spirito. He is alive, brothers and sisters, and He is within each and every one of us. At alam niyo po, hindi lang po yan patungkol sa gawain ng Panginoon. Minsan nagugulat din tayo, Lord, bakit ako nandito sa lugar na to? Tapos malalaman natin yung layunin ng Panginoon. Siya yung nagbibit-bit, gumagabay sa atin. Siya din yung nagbibit-bit at gumagabay sa atin sino ang ating kakausapin. Maging sa mga bagay na parang hindi natin alam yung gagawin natin, Lord, paano ko ba ito gagawin? Tapos magugulat ka na lang, tinuruan ka na ng Panginoon, alam mo na kung paano mong gawin. Amen? Sino naka-experience niyan? Experience na po nating lahat yan. Wala pong iba na best teacher at gabay sa buhay na to, kundi ang banal na Spirito. It is just sometimes we do not know, we are not aware, or we do not notice.
But the best teacher na patuloy na gumagabay, maging sa ano ang sasabihin natin, ay ang Panginoon po mismo. Lord, what is our next step? Guide us. Kami po recently, meron po kaming pinagdadaanan ngayon. Paano nauubos Diyos. Yan, may pinagdadaanan po kami ngayon, pero talagang si Lord ang gumagabay. Yung lupa po namin na may gustong kumuha. Pero ang Panginoon ay ginabayan na niya ang aming mga magulang noon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niya kaming ginagabayan to resolve that issue. Talagang napakabuti po niya. And higit sa lahat, the Holy Spirit teaches us how to behave. Hindi po na talaga natin kaya sa sarili natin, pero ang banal na Espiritu ang nagpapabunga ng wangis ng Panginoon sa atin. If we will just be sensitive sa kanyang pangungusap, minsan pag napataas yung boses mo, re-remind ka ng Holy Spirit, nak, medyo napataas yun. Napatingin ako kay Mami. I love you, Mom. Hindi, just, alam niyo yun. Yung isa, parang ganun. So, ang Holy Spirit po ang nagbibuild ng character ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nire-remind niya po tayo how we should live. Hindi out of na nagsa-struggle ka pa na gawin na. Yung nagulat ka na lang sa pakikinig at pakikinig mo ng salita ng Panginoon, ay nababago ka na. And that is the second. Hindi lamang pong banal na Espiritu ang kasama natin, His presence. The Word of God is alive and active. Kung nasaan po ang salita ng Panginoon na ating binabasa, naririnig, pinag-uusapan, nandun po ang presensya ng Panginoon. Kaya nga po, kung nasa ng salita na, nandun ang kalayaan. Kung nasa ng salita niya, alam mo yun, nakinig ka lang, you feel so depressed and hopeless. Nung nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, para kang nabuhay namang ulit. Na parang, Lord, wow, I'm a brand new person. Dahil ang salita niya ay siya mismo. Amen? Ang salita niya ay nakakapagpagaling. Ang salita niya ay nakakapagpalaya. Ang salita niya ay nakakapagpabago. Yan, tingnan mo yung katabi mo kung nagbago na yan. So, amen, nagbago na. Thank you, Lord. Parang medyo maingay dito sa kaliwa Merong ano dito Meron din dito. May second Diyan. So, binago na po tayo ng Panginoon dahil sa kanyang mga salita. Patuloy po tayong makinig ng kanyang salita. Higit sa lahat, kasama po natin ang Panginoon sa kanyang simbahan. Yan, ito po ang pangatlo. So, ang kasama po natin ng ating Panginoon sa ating simbahan, na kung saan ang presensya po ng Panginoon ay hindi lamang dito sa ilang corners ba to? 4. Kasi may paganyan Yan. So, sa 4 na sulok ng silid na to, ito po ay ating simbahan, pero ang bawat isa po sa atin ay kasama ng Panginoon sa kanyang simbahan, nandoon po ang kanyang presensya. Kaya nga napakaganda Wala po sa lugar, nung nagtipon-tipon po kami sa Baclaran Fellowship, ang galing talaga ng mensahe ni Lord, nasa Whitebird, at alam niyo naman po kung saan po ang sa Whitebird, pero salamat po ulit sa ginamit ng Panginoon. Ang Panginoon po talagang nangungusap sa puso ng pagmamay-ari ng Whitebird. Pero wala po sa lugar. Alam niyo po, pagpasok ko po doon, sobrang saya ko Oy, grabe, iba? Hindi, what I mean is, ramdam ko po yung presensya ng Panginoon na kung saan, lalo na yung nananalangin si Bishop Willie, ay hindi ko po mapigilan ng tulo ng luha ko. Brothers and sisters, ang simbahan ay hindi gusali. Ang simbahan ay ang mga anak niyang nagtitipon-tipon. Sa kalagitnaan ay siya. Amen? Totoo po. Alam niyo po, ito, isa pa pong patotoo ko. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga bago magmensahe, testify mo Magbibigay ka ng testimony. Alam niyo po sa Manuyo Fellowship nung Friday, gusto ko po sanang i-post pero hindi ko nabigyan si Brother Paul. Sa Manuyo Fellowship nung Friday, kami po ay nasa bahay nila Sis Landa. Dapat po nandun kami sa bahay ni Sis Juliet. Yan. Hi Sis Juliet. Di bali next Friday. Yan.
Nandun po kami dinala ni Sis Joy sa bahay ni Sis Landa kasi po ang asawa ni Sis Landa ay magbe-birthday ng Sabado. Pero ang asawa po ni Sis Landa ay nakaratay na. Alam niyo po yung, naalala ko po si Papa noon kasi ganun na ganun po ang itsura, ang kalagayan ni Brother Domingo. Pero si Brother Domingo po ay medyo bukas ang bibig. Siya po ay na heart attack. So isama po natin sa panalangin si Brother Domingo. Pero alam niyo po, pag alis namin sa lugar na yon, talagang sabi ko, Lord, grabe ka. Alam niyo po kung bakit? Sa ganung tagpo, usually, o sa ating mga dating buhay, sa ganung tagpo, lahat ay tahimik, lahat ay malungkot, lahat ay nagdadalamhati. Siyempre po parang ang lungkot ng sitwasyon nila na magbe-birthday, itong ang tatay ay nandoon sa ganung kalagayan. Kasi po medyo nahirapan na rin po huminga si Brother Domingo. Meron po siya ditong, bang tawag po doon? NGT. Yan. Kasi doon na po dumadaan ang kanyang food. Pero alam niyo po, maging malungkot naman din po ang kanyang mga anak na aming dinatnan. Pero alam niyo po, habang kami naggagawain, habang nagsasalita ng salita ng Panginoon, alam niyo po, iba yung joy. Alam niyo po si Brother Domingo, habang nagsasalita ng salita ng Panginoon, nagulat kami, sabi ko, Lay, tignan mo si Brother Domingo. Kasi iniikot niya yung kanyang ulo, papunta doon sa amin na nagsasalita, at pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Hallelujah. Alam niyo po, noong mga panahon na yon, nagnalangin kami ay umawit doon. Right after that, sobrang saya po naming lahat. In that occasion, imagine niyo po, alam mo, kinantahan po namin si Brother Domingo na nakahiga na doon. Alam naming masaya din siya. Alam po naming masaya din siya. Kinantahan namin siya ng happy birthday. Meron po kaming check nyo na lang sa Facebook page. Makikita niyo yung birthday pictures ni Brother Domingo. Sobrang saya po namin. Maging ang mga anak na datnan namin na malungkot, sobrang sumama po sila sa amin at sobrang saya din nila. Bakit? Dahil sa mga magkakapatid, nandoon ang presensya ng Panginoon. Wala po sa lugar, nasa simbahan at tayo po ang mga simbahan niya. Amen? So brothers and sisters, tapat po ang Diyos na nangako. Sasamahan niya tayo araw-araw. Hindi nang may kondisyon, hindi sa ating nararamdaman, kasama natin parati ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, sa pamamagitan ng kanyang salita, at sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Kaya mga kapatid, tayo po ay lumakad at mabuhay sa mundong ito ng may boldness, may tapang, may courage, merong saya, at meron pong kapayapaan, knowing that we are not alone because our Father, our God, is with us. Amen? So tayo po lahat ay tumayo at magpasalamat, magpuri sa Panginoong dakila sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo. Ang pagsama mo ang ninanais ko. At kapayapaan sa
sa piling mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Jesus. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat po. Ikaw ay nagiging tapat sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Walang kondisyon, Panginoon, ang iyong pagsama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong umagang ito. Panalangin ko, Lord, ang mga kapatid ko kung meron mang pinanghihinaan, mga kapatid kong maraming tanong na paano ko gagawin, Panginoon? Paanong mangyayari? Paanong magaganap, Lord God? Pinapaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na laging sumasama sa amin. At kapag kasama ka namin, Panginoon, may proteksyon. Kapag kasama ka namin, Panginoon, may provision. Pagkasama ka namin, Panginoon, merong kaligtasan. At kapag kasama ka namin, Panginoon, merong katagumpayan. Hindi mo kami iiwan, Lord God, sabi yun ng salita, hanggat hindi maganap ang lahat ng sinabi mo sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa katiyakan, Lord God, na hindi kami mag-iisa sa buhay na ito. Ikaw ay lagi naming kasama. Lumisan man ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, lumayo man ang aming mga mahal sa buhay, Lord God, kasama ka namin pare-pareho. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay. Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na laging nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, pinapanalangin ko po ang aking mga kapatid sa lahat ng pinanghihinaan, sa lahat ng mga may sakit. Brother Domingo, Brother Narciso, Panginoon, patuloy, Lord God, na pagalingin mo sila. Bigyan mo ng kalakasan ang lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, Lord God, at sa kalagitnaan nila, ikaw ang Diyos na makita nila, na kasama nila, Panginoon. Maging sa lahat kong kapatid, Lord God, hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Pero isa lang alam ko, Lord, lahat kami, ikaw ang kasama. Lahat kami, Panginoon, na tumatawag sa iyo, naririnig mo po kami. At dahil dyan, salamat. Give us the patience, Lord God, to wait. Give us the patience, Lord God, to trust. Give us that faith, Panginoon, na papanghahawakan namin sa araw-araw, Lord God, na may mabuti kang plano sa bawat isa sa amin. May mabuti kang plano sa aming mga mahal sa buhay. May mabuti kang plano para sa aming mga anak, Panginoon. Alam ko, Lord, meron kang plano sa kanila. At maraming salamat, ang bawat isa sa aming magkakapatid ay pinili mo. Sino man kami, ano man ang aming nakaraan, Lord God, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa iyong napakagandang plano. Kung paano mo sinamahan, Panginoon, ang iyong bayang Israel sa lahat ng kanilang pinagdaanan, ganun din ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung paanong sinamahan mo si Shadrach, Meshach at Abednego, Panginoon, sa apoy, Lord God, ikaw mismo ang nakita ng mga hindi nakakakilala sa iyo. Sila man din ay makakakilala dahil nakita nilang kasama ka namin, Panginoon. Ganon din kay Daniel, Lord God. Hindi siya nilapa ng mga leyon, Panginoon, kasi kasama mo siya. Ganon din sa bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw ang kasama namin. Kahit gaano kahirap ang nagdadaanan namin araw-araw, salamat.
Kasi ikaw ang kalakasan ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. At dahil dyan, maraming salamat po. Panalangin namin, Lord God, na ang mga kapatid namin di pa nakakakilala sa iyo, makilala ka din nila, Panginoon, upang sila din ay magkaroon ng pag-asa, upang sila din, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan, at upang maranasan din nila ang pagmamahal mo sa buhay nila. Maraming salamat sa bawat isa kong kapatid na nandirito. Patuloy na magpalakasan po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagmamahal, Lord God. True love, Lord God, para sa buhay ng bawat isa at buhay ng mga mahal namin sa buhay na nasa labas pa, Lord God. Give us the courage, Lord God, to be bold, to speak your truth to them. Give us the courage, Lord God, to be bold and to speak what should be done and what should not be done, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa lahat ng mga outreaches, sa aming Baclaran Fellowship, Manuyo Fellowship, Women's Online, Men's Online Fellowship, our Wednesday service, Panginoon. Maging ang youth and children, Panginoon, patuloy, Lord God, na mga avenue na ito ay patuloy ka naming makilala. Patuloy na ang presensya mo ay maranasan namin, Lord God. At sa aming paglabas sa lugar na ito, Lord God, sa isang buong linggo na naman na dadaan, mararamdaman, mararanasan, maririnig ka namin, Panginoon, kasi kasama ka namin. This time around, Lord God, alam na namin na hindi lang kami mag-isa na nagtatrabaho. Hindi lang kami mag-isa nagising paggabi. Sa aming pagtulog, may kasama kami. At ikaw yan. Maraming salamat, Lord God, sa pagpapaalala mo sa amin ngayong umagang ito na ikaw ang Diyos, na kasama namin at nais mong kausapin kami sa mga panahong yan, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din sa mga mahal namin sa buhay sa malalayong lugar, Pastor Noel, Pastora Michelle, ang pamilya namin sa The Life Giver Church, maraming salamat po sa kanila, Panginoon. Patuloy mo po silang samahan sa lahat ng kanilang ginagawa, Lord God. Patuloy mo pong gabayan ng aming mga pastor, maging mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin, Lord God. Maging ang asawa ni Sister Malu, Lord, na pinapaalala mo sa akin, pagkaingatan niyo po siya. Maraming salamat, Lord, ngayong umagang ito. We just thank you for your revelation and your message to each and every one of us. Truly, your God, you are with us. You speak to us. You want us to remember the things na nakalimutan na namin dati, Panginoon. Maraming salamat po. Mga personal prayers na mga kapatid ko, Panginoon, alam po namin na naririnig mo, and in your perfect time, everything will come to pass. We thank you, Lord, and I just want to give glory to you alone. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We are so blessed this morning, brothers and sisters. Ang pagpapala po na yan ay ibahagi natin sa iba. Amen? So pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, maranasan natin ang kanyang presensya, hindi lamang ngayon, hindi lamang sa isang linggong dadaan, but to the very end of age. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Blessed Sunday, everyone.